Nakasulat nga sa 1 Corinthians chapter 8 na bantayan nga natin yung mga ginagawa natin sa harapan ng mga mahihina sa pananampalataya, lalo na yung mga matatagal na nga sa pananampalataya dahil baka hindi nila maintindihan yung ginagawa nga natin at ma-misunderstand nga nila yung mga ginagawa natin. Katulad na lamang ng pagkain ng karne. Tayong mga matatagal na sa pananampalataya, alam natin na pwedeng kumain ng karne, lalong-lalo na kung ito ay ipinagpasalamat natin sa Diyos. At alam natin na ang Diyos din naman ang nagbigay nito. Pero para sa mga mahihina sa pananampalataya is, iniisip nila na hindi nga yun pwede. Hindi nga tayo pwedeng kumain ng karne. Kaya naman baka ma-misunderstand nila na, baka akala nila na gumagawa nga tayo ng masama sa harapan ng Diyos. Na kahit mananampalataya na tayo is nagre-rebelde tayo dahil lamang sa pagkain, dahil sa kumakain tayo ng karne. Kaya naman kung may mga mahihina nga sa pananampalataya tayong kasama is mas maganda kung matuturuan nga natin sila, lalo na ng mga kaalaman na meron tayo upang mas maintindihan nga nila yung ginagawa natin at hindi lang sila yung mag-iisip para sa sarili nila. Matutulungan nga natin sila dahil kung sila lang is kulang nga sila sa knowledge patungkol pa sa Biblia, kulang pa. Kaya naman kailangan natin silang tulungan dahil nga nakasulat din dun na kapag nakagawa nga sila ng masama, kapag nakagawa nga sila ng kasalanan, yung mga mahihina nga sa pananampalatayang yon. Dahil sa nakita nilang kumakain tayo ng karne o parang nagre-rebelde tayo, ganun. Kaya naman, ganun din yung ginagawa nila. Naakala nila na pwede tayong magrebelde sa Diyos. Hindi nga lang sila yung magkakaroon ng kasalanan, kundi tayo din. Dahil hindi natin binantayan yung ginagawa natin sa harapan nila. Ganun din na, hindi nga natin sila tinuruan ng maayos kahit kasama natin sila. Tandaan natin na may pananagutan nga tayo sa isa't isa. Kaya naman gawin natin yung part natin. Yun lang guys. Follow for more. God bless.